Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Dali na, Tukibon Western Visayas. Dali na, Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, Tukibon ang Western Visayas. Dali na, Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, Tukibon ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Visayas. Dali na, Live nyo kaming mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon. Dali na, Welcome na sa panibag-o naman nga episode sang inyong favorite science and tourism show sa radyo, libuton ta ang programa Tukib. kasaysayan kag kultura. Siyempre ako ang inyo kaupod, Hope Torrechante. Tukib, Western Visayas. Tukib. Adlaw kita mga kaabyanan sa Huwebes, no? Mayo 21, 2026. Tukibon ang Western Visayas. And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Dali na, Tukibon ang Western Visayas. Sining adlaw sang Huwebes, no, sa sining episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, makaupod naton ang hepe sang MDRRMO Kulasi. Unahon naton mga kaabyanan, no, hibaloon, ano gid bala ang natabo, no, sa baybayon sang Batbatan Island kag Mararison Island. Kung sa diin may nagkapan nga isa ka sakayang pandagat kag ang mga sakay sini, no, na ginpangita initially nangin missing. And fortunately, no, hilway kag na-rescue, no, ang mga sakay sa sining nagkapan nga sakayang pandagat. Dira ina natabo mga kaabyanan sa Batbatan Island, no, sa Kulasi Antique. Kung sa diin ha, by the way, very timely kay kahapon lang gid nakaupod ninyo ang Philippine Coast Guard District Western Visayas Sa rehiyon, sa programa PCGI Care. kasaysayan kag Kung sa diin ginpadunggan sa PCG Western Visayas ang bata, no, nga babayi nga nagbulig agud makapangayo sang rescue kag masalbar ang iya mga kaupdanan. Tukibon ang mga solusyon. Very touching moment kay naglangoy lang naman sang more or less duha ka oras, no, ang bata nga babayi Dali na, para makapangayo sang rescue kag mabuligan, no, ang iya mga kaupdanan. Tukibon ang mangugar. And syempre mga kaabyanan, no,
ibaloon naton with the chief no sang MDRRMO Kulasi. Ano bala ang importansya nga handa ang tanan nga mga fisher folks no, ang mga pumuluyo dira sa banwa sang Kulasi, and at the same time no may mga drowning prevention initiatives ayan ang banwa para malikawan no, or di gani kung may insidente gid man makabulig sila no sa rescue operation. Halina, tukibon ta ang Western Visayas. Ang Kulasi mga kaabyanan no, may mga isla ina, that includes ang Mararison, ang Batbatan Island no. So importante gid nga ang hazard bala no sa katubigan naton mahandaan man sa mga personnel sang MDRRMO and of course mga pumuluyo sang Kulasi. Tukib, Western Visayas. Halina, tukibon ta. Uy, nag-message no ang tagapagdala ng press release. Magandang umaga po. Hi, mayong aga no, magandang umaga. Tukibon ta ang Western Visayas. Halina, Damo gid niya salamat sa pagpamati diri sa programa Tukib. sa problema pinaagi. Siyempre mga kabyanan, aside sa nangin insidente dira sa katubigan no sang Kulasi Antique, ibaloon man nato no sa MDRRMO chief kun ano na ang ila nga mga preparations no for the El Nino phenomenon. Tig-ululan kaya ra na kita nearing towards the end no of May. Tukib, tukib, Basta bulan sang Hunyo gani mga kabyanan no, maulanon ina. So paano ginahandaan sang personnel no sang MDRRMO ang ini nga mga sitwasyon. Syempre check man nato no ang preparations nila para sa abri klase no, para sa school year 2026 to 2027. tukibon ta ang Western Visayas. Halina, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton ta, hibaluon ta, kasaysayan. So makaupod naton later mga kaabyanan ang MDRRMO chief, isa man ka registered nurse, si Sir Jomer Carl Raba. Tukib, 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 tukib. But before that mga kaabyanan, of course, i-check anay nato no ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita. Sa bulletin nga ginpagwa sang DOST FIVOX mga kaabyanan, ang Bulkang Kanlaon no nakabalhag or may ara sang 3 ka ashing events o kun pagbugas sang abo Bantayan, alerto kita. nga naglawig tubtub 28 minutes halos katunga sang 1 ka oras. Samtang siyam naman ka volcanic earthquakes no ang nabalhag lakip na dira ang 3 ka tremors nga naglawig naman sang 8 minutos. Yan, alerto kita. Kahapon no May 20, 2026 naka-monitor ang Kanlaon Volcano Observatory Hibaluan. sang 1,464 tons no nga sulfur dioxide o kun SO2 emission. Na. So nagapabilin sa gihapon no sa alert level 2 o kun naga-stay siya no sustained. Wala nagsaka, wala pa napanaog no ang alert status ng bulkan. Naga-stay ini sa alert level 2. Hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. May friend kita din nga nag-comment watching ko no from Italy. Wow, global na gali no ang Tukib. Lakat sang panahon, hibaluan. Anyway mga kabyanan sa aton nga mga tagpalamati no, if may na-miss ka mo nga mga episodes sang Tukib, pwede nyo gid i-search no ang hashtag Tukib Story Panahon, para nga makita nyo no mga
mga topics nato Alerto kita, stay or mga storya nato no diri sa Tukib, and at the same time pwede nyo man ma-access pinaagi sa official YouTube channel sang Radyo Pilipinas Iloilo. home, hibalo ko Siyempre, aside of course sa Tukib, ang iban pa no nga mga programa sang estasyon no ang Radyo Pilipinas Iloilo. yan na. Philippine Standard Time 10:14 sa aga. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na. Kahapon mga kabiyanan na mention naton no nga makaupod naton ang mga engineers na gikan sa province of Capiz. I-forgo lang naton temporarily mga kabiyanan kay next week no ara na gid ang aton nga mga bisita. Tukib, Sila ang nakakuha no sang pwesto tukibon tawag sa NICE no sang Department of Science and Technology, isa ina ka national competition sa innovation no. So i-check naton ano bala ang project nga ginhuman sa sini nga mga engineers coming from Capiz, paano ini makabulig sa aton nga mga pumuluyo. So bantayan ina no sa Miyerkules no sa madason nga semana diri sa programa Tukib. But sini nga aga ya mga kabyanan sa sini nga episode aton ya nga usisaon ang natabo no nga insidente teknolohiya. sang pagkapan sang sakayan no sa Batbatan Island sa Kulasi Antique. Tukibon ang mga So standby mga kabyanan kay sa aton nga pagbalik makaupod na naton si Sir Jomer Carl Raba. Tukib, Tukib, Western Visayas. Bantayan diri lang sa Tukib. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Standard Time 10:19 sa aga. Nagyapon mga kaabyanan, nining programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And as promised, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sa sining episode sang programa Tukib, no? Aton makaupod ang hepe sang MDRRMO Kulasi. Nagabalik diri sa ato no sa programa si Sir Jomer Carl Raba. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, good morning, sir, no? While gina-adjust pa nato ng mga technicalities, sir, maayong aga. Thank you very much gid no sa imo nga pag-upod diri sa amon sa programa Tukib, no? Kag para man mapaalinto ng mga tikang no ang mga programa sang MDRRMO Kulasi. Sir, unahon nato no ang natabo no nga pagkapan sang isa ka sakayang pandagat dira sa Batbatan Island sa Kulasi Antique. Ano bala sir no ang natabo nga bala nagkapan kag sano ini natabo Sir Jomer? Okay, sa liwat, mayong aga. So, bali, last May 6, ang amon nga opisina nakabaton sang call alin sa mismo punong barangay sang island of Batbatan around 8:30 in the evening. Kung sa diin ang iyang report nga may natabo gani nga nag-capsize nga motor bangka. Kung sa diin may apat ini ka sakay, isa ka minor de edad kag tatlo ka isa ka mag-asawa kag isa ka kaupo nila nga babae. Sir, kahapon lang gid no mayara diri nga programa ang Philippine Coast Guard District Western Visayas kag isa man sa mga gintalakay nila nga tupiko ining pagsalbar no sang minor de edad sa iyang mga kasubong kay tinaglangoy kuno ini siya Sir Jomer no kag nangayo sang rescue para nga masalbar no ang iyang mga kaupdanan. Anong istorya sa likod sini Sir Jomer? So balisang May 6 nga na, mga alas 11 sang udto, bali naghalin sila kag nagumpisa tabok pakadto pabalik sa ilang isla. Kung sa diin 30 minutes after, didto na nga nag-capsize ang ilang ginasakyan nga pamboat. Karon mga mga alas 2 pa sang hapon nga nag decide nga maglangoy ining minor de edad kung sa din namon si Cherry Ann. Yes. Pero before sina naghambal na siya nga daan sa iyang upod kay Mr. Dante nga kaya ya lang mo yun. Galing din siyempre amo lang ang ina nga medyo si Mr. Dante nga daw hindi man siya magpahamtang nga ibuyan ang bata para lang maglangoy. Galing kay tungod desidido ini kag nagapakadto na sa dulom. Nagsugot na lang man ini ang napalangoyon si Cherry Ann. Kung sa diin nag-umpisa siya langoy, base man sa atong pagpahigangot sa ila, mga alas 2 ang hapon, kag siya ini nagsampa sa isla sang Batbatan, particular sa may Sitio Kawit sa Batbatan Island, around 6 to 6:30 in the evening na. Kag dito na siya nakitaan sang mga taga-isla kag nakapangawi siya sa bulig. Pero before sina sang around 4 o'clock in the afternoon si Mr. Dante nag-attempt man siya nga nga sundan ang bata kay tungod nga hindi man gid nga diskumpiyado siya pero siyempre daw ginapinsar yaman nga kargo di konsensya yaman kung ano matabo sa bata. Pero tungod sa mga baskog nga balod kag hangin si Mr. Dante na padpad ni siya sa sa
isa ka isla sa Kulasi man, lapit na sa Manigin Island. Okay. Siguro mga approximately 5 nautical miles from Batbatan, ma'am. Kaga ini si Mr. Dante na kitaan mga alas 10 ng gabi sa amo ng area. Actually, Subong man, yes ma'am. Actually, sir, no, sa update man gani ni Sir Broderick sa DRM Media, no, duha ang unang nakita, no, and the rest na tigayon man gilayon, no, nga ma-rescue. Sino bala, sir, no, ang mga nakakita? Kasi sinong nagbulig, no, sa pag-rescue sa mga una na ginpahayag nga missing sa nagkapan nga sakayan? Okay. So, yes ma'am. Sa nakitaan si Mr. Dante mga alas 10 ng gabi kay pagtawag nga daan na sang bunong barangay gilayon ang aton nga response cluster kaupod sa aton nga PNP MPS, aton maritime, aton nga Philippine Coast Guard, as well as ang aton nga RHU kag MSWDO nagtipon-tipon para nga at least maistoryahan kag matigayon ang search and rescue. Kung sa diin, dako nga bagay ang inisyatibo sang BLGU o kung barangay local government units sang Batbatan, kung sa diin nagtigayon sila sang 8 ka motor bangka para nga mag-conduct sang search and rescue. Wow. Kag dito man nakitaan nga ang duwa ka babae nga remaining nga missing naton nakitaan mga 12 midnight na sa sea waters na sang Libertad Antique. Wow. Dira naton makita, sir, no, yung commendable efforts man sang aton nga mga kauturan, especially sa coastal communities naton and sa mga island barangays naton dira sa Kulasi nga handa sila, no, sa sa rescue, no, pananglit nga may ara sang nagakinahanglan. So anong aton nga nakita diri, sir, no, do ano ka ang speaking of the readiness, no, sang mga pumuluyo naton, tanan bala nga mga coastal communities naton natudloan naton natuhoy sa rescue and also sa drowning prevention pala may idea sila, no, pananglit nga may nagakinahanglan sang bulig sa ilang nga area? Yes, ma'am. Ang aton nga opisina, syempre sa pagpamuno sa aton nga local chief executive, Honorable Joel A. Lumugdang, amo man sa amon nga vice mayor, Pete Joseph Rivera, amo gid na ang ilang pirmi nga gina-remind nga ang mandato sa aton nga opisina nga magabanaog sa ugsaran mismo sa tagsa-tagsa nga komunidad kag ipaabot sa ila ang mga nagakaangay nga mga trainings para sa na, especially sa mga coastal barangays. Kita nag-conduct man sa mga nasari-sari nga mga trainings para nga at least bisan pa paano makapacitate naton ang tagsa-tagsa ka community, especially sa sa coastal barangay. Yes, that is correct, no, Sir Carl. But how often kita, sir, no, nag-capacitate sa aton nga mga coastal communities, no, coastal barangays dira sa Banwasang Kulasi? Actually, ma'am, gina siya? In a year, gina-try siya namon nga i-capacitate ang halos ka barangayan. Pero syempre, since nga si Kulasi Antique, may ara kami nga 44 barangays, wala abigid kami nga naghahambal nga ma-focus na kita sa mga coastal. Siyempre may mga upland barangays naman kami. Yes. So ginatunga-tunga lang siya namon, pero bisan pa paano makaya man nga malikop ang kabarangayan para nga makaagom tanan sang nagakaangay nga training. Yes, actually, sir, no, sa natabo dira naton nakita nga may mga ay kasarang, no, nga aton nga mga fisher folk, no, ang aton nga mga pumuluyo sa coastal communities or island barangays dira sa Kulasi sa pagbulig sa aton nga mga personnel sa LGU or sa MDRRMO sa rescue operation, no, and at the same time sa kung ano pa dira nga mga hazard nga nagapangatubang sa ila community, no. Speaking of hazard, Sir Carl, ano ba lang ang mga hazard ang ginalantaw naton sa Banwasang Kulasi aside sa may mga upland barangays, may ara man kita sa coastal communities. So anong mga
na-identify naton nga hazard nga naga-confront no sa banwasang Colasi? May ara kaming top 1 gid, which is muna ang typhoon. Pero may ara man kita nga mga ginaplastar nga mga contingency plans Yes. para sa landslide as well as flooding kag syempre hindi gina madula ang sa tsunami kay tungod nga amo na gani si Kulasi may ara kaming almost 16 kilometers nga shoreline in which very open gina siya in kaso por kaso nga kung magiho ang aton nga Negros Trench kag mag-experience kita sang more or less 6.5 magnitude, dako ang tsansa nga makaapekto ang tsunami diri sa amon banwa. Yes. So, kumbaga kung lantahon gid naton no, Sir Carl, yung threat ara gid mostly sa mga baybayon naton no dira sa may banwasang Colasi no. So perhaps yung realizations naton sir no looking back no sa natabo sa pagkapan sa mga sakayan kay coastal communities mga palangabuy-andaan sa aton nga mga pumuluyo dira no fishing. So there are times nga nagapalawod sila no may habagat, may mabaskog ang hangin no, maulan no. So anong mga panugyan naton sa aton nga mga pumuluyo dira Sir Carl? Ang aton opisina ma'am wala man gid nagapabaya especially sa pag sa information dissemination. Kung may ara nga mga advisory nga malain ang tiyempo gilayon kita nagapalapnag sa nga muna nga mga advisory para nga at least malikawan ang mga posible nga any untoward incidents nga may happen sa aton nga area of responsibility. Yes. Sir Carl, aside sa dira no sa mga hazards naton sa coastal communities naton, may threat kita or pamahog kita sa El Nino phenomenon. Kamusta nga aton nga preparation sa MDRRMO Colasi? So far sa subong mahambal man siguro namon nga ang epekto sa El Nino subong diri sa amon nga area is hindi gid amo na ka grabe pero bisan pa hindi na dapat nga i-disregard. So ginadala lang na naton kiti sini naga-start naman kita sang information education campaign ginadala na naton ang pag-abot sa mga epekto sina especially sa pag-remind sa ila for the water conservation. Tapos amo na ang sa agriculture kag sa livelihood balangin na naton nga dako na ang apekto sana sa aton nga agri kag sa livelihood. O sa diin gina-remind gid naton nga mga farmers nga ang early planning nila makadako na nga bagay nga maka-prevent sang major economic losses nila. As well as syempre in coordination sa aton nga Colasi PCF sa health education amo man ginaton gina-inject naton ang posible nga mahatag nga malain sa aton nga kayong lawas labi na gid dira syempre kung tama ka init ang aton nga mga vulnerable nga mga sector magaka-experience ang heat exhaustion as well as heat stroke. So reminding them increase the water intake gid kita. Yeah. Kag syempre sa bahin man sa aton nga Bureau of Fire Protection gaupod man kita sa ila pangampanya nga likawan gid ang pagpanutod luwas na ini bawal ni pero galing kiti ang realidad kung isa hindi gid naton na matapna. So gina-remind gid ang mga pumuluyo nga kung pwede nga maglikaw sa pagpanutod kay talamak ang aton nga grass fire or the forest fire nga pwede ma-experiencean sa aton nga komunidad. Sir, sa effects no sa El Nino, for example, ining water shortage naka-experience bala ang Colasi based sa
mga previous no nga El Nino man nga na experience dira sa Kulasi, may history bala ang banwa sang water shortage or may ara man bala sang history sang grass or bushfire dira sa banwa sang Kulasi? Yes, ma'am. I think siguro 2 years ago, naka-experience kami diri sang drought, pero hindi man gid siya nga mambal namon nga Dako. grabe gid. Siguro. Pero naapektuhan, bisan paano naapektuhan ang iban nga mga areas kung sa diin layo na gid ang water source. So, ang pag-abot man niya sa mga grass fire kag sa forest fire, we have some incidents diri sa Kulasi kung sa diin may mga amo na nga na hilitabo, pero amo na gani dako nga bagay nga diri sa Kulasi ang aton nga tawag sini relasyon sa aton nga Bureau of Fire Protection maayo kung sa diin paagi sa mga collaborative effort naton, mga amo na nga mga responses mahatag naton kag mahatagan lagi gidayon sang solusyon. Dugang sina ang aton nga Indarmo Kulasi, may sarili man kami ang fire truck. So amo na ang isang bagay nga nagabulig sa aton nga Bureau of Fire Protection diri sa Kulasi. Sir, preparations naman no sa tig-ululan kag opening of classes June no, ma-experiensyahan lagid naton yung pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas, and sa amo man nga bulan magabukas no ang school year 2026 to 2027. Sir Jomer, ano ba lang mga preparations sang MDRRMO? Sa aton weather subong, amo na gani naga-experience na kita subong sang tig-ululan. So reminding everyone as always nga maghalong kay tungod nga kung malang-alang kita kung kaysa kabasa laban sina masakit gid na ang tupanta. So gina-remind naton ang community, especially sa posibleng dengue outbreak naman sina kung ikaso. So dapat panindog gid sang palibot kag with regards man niya sa aton opening of classes, ma'am. Actually nakaduwa na kita ka conduct sang road safety awareness. Wow. Sa duwa ka schools kung sa diin identified na sila dira sa national road nga area nga schools. Kag so far gamat-amat naman kita receive sang letters for the Brigada Eskwela. Yes. Kung sa diin na aton nga opisina na, ma'am, wala man gid kita nagapabaya kag naga-join gid kita sa mga amo na mga activities. Speaking of school, sir, no, ongoing man ang inyong nga paghatag train or paghatag training no sa aton nga mga bumulutho dira sa may banwa sang Kulasi, tama ba, Sir Jomer? Yes, ma'am. Actually, today we're conducting skills enhancement on disaster preparedness, climate change adaptation, and emergency response. Siguro pang-apat na ning school kay tungod nga we have identified 6 schools kung sa diin may ara nga high school. Ang atong mga participants na is incoming grade 8 and incoming grade 9 nga maga-participate for the upcoming Rescue Olympic. Pero ang amo nga Rescue Olympic, ma'am, is iya lang niya nga initiative sa LGU, local government unit of Kulasi. Kay yearly ni siya naman nga ginahiwat. Nga ginatap naton, sir, no, ngaton nga mga estudyante, ano ba lang katuyuan sang mga paghanas nga ini? Siyempre gid dako nga bagay nga bata pa lang dapat mahanas na sila sa mga amo sini kay tungod ang realidad dapat preparahan kay tungod dapat mangin resilient ang mga students subong sini pa nga chimpo nga kung sa diin na hindi na kita kapakot kung ano ang nagakalatabo. Yes. So kung kaysa gupyada lang, so bintaha gid sa gyapon ako yagapati ko yang once nga equip kaya dako ang chance nimo nga maka-survive ka, or kung resilient kaya dako ina nga bagay nga
dalon mo na bisan sa diin ka pa. Kag makagiho check ko. Sir Jomer, paano naton gin-select ang mga bulutuan nga hatagan naton sang sini nga mga training? Ano na sila, ma'am? 6 na sila ka schools nga may nga may senior high. Hindi, junior high. Grade 8, grade 9. So amo na ang mga schools diri sa Kulasi nga napili naton. So isa na dira ang Kawit Integrated School kung sa diin situated sa Barangay Batbatan, Island Barangay. Kung sa diin tumandok ang aton nga mga nakapsize nito. So mo na gani kinambaligad si Cherry Ann, ang bata nga naglangoy nga dito mo gani siya ka eskwela sa Kawit Integrated School. Tiyamba ko gani nga makilitanay kami dito para at least mas matigayon pagid naton nga ma-improve ang skills kay tungod ang compose abis ang aton nga training sina ma'am. In terms of water safety and rescue, dira ang aton nga Philippine Coast Guard kung sa diin sa province kina sila mismo nagalin, ang aton nga mga frogmen. Sa aton nga BFP may aram kita nga firefighting. So dira man naton nga staff from PDRMO daw nagtingog kita para nga mahatag sa mga schools ang nagakaangay nga trainings. Yes. So amo ni ang trainings nga ni in preparation ni for the upcoming Rescue Olympics sa July 31st kung sa diin national nagahiwat kita sang aton nga National Resilient Month sa July. Yes, that is right. July, no, National Resilience Month. In other words, Sir Jomer, no, mas ginapalapit naton sa mga pumuluyo, especially mga estudyante, no, water safety para ang mga kasubong ni Cherry Ann, no, mas makapacitate pagid, kag makabulig pagid, no, sa komunidad. So, thank you, no, sa sinang mga paghana, Sir Jomer. Siguro, Sir Jomer, storyahan nato ng inyong participation sa Regional Rescue Olympics 2026. Kaya sa nagligad lang gid nga si Mana, no, nakaupod namon si Ma'am Tina Mayor, no, sang Office of the Civil Defense. Siling niya ready na, no, ang mga DRRM personnel naton. So sa bahin sang Kulasi, Sir Jomer, how ready are you, no, sa pag-participate sa Regional Rescue Olympics? Okay. So with regards sa aton nga Regional Rescue Olympic, ma'am, amo na gani Antique will be hosting sa amo na nga event. Pero kung ang readiness ang ipamangkoton is we are always ready. Part na iya sa aton nga trabaho na mandato. Oo. Pero sa subong we are still waiting for the communication letter kung ayhan sino ang mga selected or participants nga kumbaga mag-represent sang team Antique. Okay. So, sa subong hindi ako sabat kasi na kung ayhan may partisipasyon si Indarmo Kulasi dira. Pero kung in kaso man gid nga may kuhaon sila nga mga participate, kami diri sa Kulasi wala kami atras sa mayo nga panghangkat. Wow. Wow, amazing, Sir Jomer. But in other words, hindi gali siya tanan nga MDRRMOs, no? But gina-select lang who will be representing the Team Antique or ang mga provinces naton sa Regional Rescue Olympics. Yes, ma'am. Kaya tungod ang Regional Rescue Olympic naton, ano ni siya? Per province ang mabungguanay sa amo nga Rescue Olympic. Nevertheless, no, nagpasalig si Sir Jomer nga ready sila dira sa MDRRMO Kulasi pananglit, no, nga itap ang ilang nga serbisyo, itap ang ilang nga expertise para sa Regional Rescue Olympics. Sir Jomer, madamo gid nga salamat sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Basi may mga parting message ka pa, may idugang, no, or may mga ihambal para sa mga constituents or sa mga pumuluyo sang Kulasi Antique. Okay. So sa liwat siguro just a reminder, ako personally nagapatigid ako nga in terms of drowning is preventable, ma'am.
gakatabo lang ang drowning kung may ara nga mga lack of supervision sa mga adult nga mga kaupo nila, absence of life vest kung sa diin which is supposedly dapat ara na, kag unsafe boating nga practices. So kung mga amo na nga bagay ma-promote na siya naton individually or kung hindi man individually, ma-remind lang ang mga ibandi mga resorts na dapat i-promote na nila, siguro ang drowning incident ma-minimize naton. So amo lang na siguro kag maghalong kita. So again, in behalf sa amon na local chief executive Honorable Joel A. Lumugdang, sa amon nga Vice Mayor Honorable Pete Joseph Rivera, ako ni ang inyong Elder Mo1 Homer Carl Raba, damo gid nga salamat. Yes. Madamo gid nga salamat Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse kag LD-RRMO1 sang MD-RRMO Colasi. Nabatian mga kaabyanan ang mga programa no and initiatives, preparations no sang MD-RRMO Colasi, pinaagi sa ila mismo nga hepe no si Sir Jomer Carl Raba. Ang mga lugar sa rehiyon Na saksihan nyo or nabatian nyo, ay sayang kakultura. Visayas, tukibon kang Western Visayas. yari mga kaabyanan, no, antes kita i-discuss ang ibang pang mga tupiko, yari anay si President Ferdinand Marcos Jr. 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na to. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan, at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi. Basta't lumiliyab na lang na mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil, alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 na taon. Kaya nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya yan po ang aming ginawa, nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan.
At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po ang, kaya po kami nandito para sinimulan natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF, binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa 1 taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung socio-civic, ang tawag socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong nyo sa congresswoman ninyo, ingit na ingit yung mga congressman eh. Sabi, buti pa yung local, nabibigyan. Kami, wala pa kami nakukuha. Kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholars. Sila tawag ngayon yung nandun kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila, para sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yun po ang aming, yung natira, yung isa pang kalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa Basta kayo na ang bahala. Dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng diin sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari natin gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government.
At hindi ko po hindi po ako nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategiya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program, para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na si Congresswoman. Silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahanin, basta't alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin, na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila, dahil nakita namin, isa sa nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila, sige, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulong, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila, at yun ang katungkulan ng pamahalaan, na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng siyempre mga magulang, gusto nilang magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga para-paraan
upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't wag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal na mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nabatian mga kabiyanan si President Ferdinand Marcos Jr. So ginpangunahan sang presidente ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Ubando, Bulacan, sa Ubando Central School, subong nga adlaw, May 21, 2026. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon, libutong tahibaluan. So kikita sang presidente ang 55 bagong Pilipinas Barangay Scholars, beneficiaries sang Socio-Civic Project Fund, kag ang ginwitness man niya ng distribution sang rice sa mga beneficiaries sa idalom ina sang Local Government Support Fund. So ang highlight sang programa amo ang ceremonial turnover sang 2.2 million pesos nga Socio-Civic Project Fund financial assistance sa mga barangays sa Ubando, Bulacan, nga reaffirming the administration's commitment to supporting Filipino families and communities. So muna anong nangin aktibidad sang presidente sininga aga dira sa Ubando, Bulacan. Philippine Standard Time 11 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib. Again, gusto naton pasalamatan ang ato nga dinapit man diri sa programa si Sir Jomer Carl Raba, ang MDRRMO Chief sang MDRRMO Kolasi. And kamo nga mga nagtutok sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Thank you man sa atong mga katuwang technical diri sa studio si Sir Alan Defante. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Angin kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarchante kaginiang Tukib. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.